Meron po tayong show money nasa 20,000 Canadian dollars or more or less 1 million pesos. So let's say for example, may tita ka na sa Japan, meron siyang 500,000. Meron kang tita na sa Dubai, may 500,000. Pwede silang combine na dalawang statement of account ang ipoprovide nila. Statement of account ni tita sa Japan at statement of account ni tita sa Dubai. Pwede yun. So para mabuo yung 1 million. Yun ang 1 million. May mga iba din na binibenta na ang mga properties, ang mga businesses, mga naipundar sa Pilipinas, even mga naipundar ng kanilang magulang para makapag-aral dito sa Canada. Ay tinatawag po ito na show money. At nabanggit nga rin ng agent ang 20,000 Canadian dollars na show money. So basically po kung i-check din natin sa canada.ca, meron po tayong show money nasa 20,000 Canadian dollars or more or less 1 million pesos. Itong 1 million pesos, kung may kapag-anak po kayo sa ibang bansa, or kahit hindi sa ibang bansa, kayo dito sa Pilipinas na pwedeng mag-provide ng 4 months bank statement. So, hindi po kailangan ng kamag-anak nyo withdrawin at ibigay sa inyo. Kasi syempre, takot nyo naman sila, pera nila yun. Sila lang yung magbibigay ng statement of account na 4 months na nandun itong pera na to. So, let's say for example, may tita ka na sa Japan, meron siyang 500,000. Meron kang tita na sa Dubai, may 500,000. Pwede silang combine na dalawang statement of account ang ipoprovide nila. Statement of account ni tita sa Japan at statement of account ni tita sa Dubai. Pwede yun. So, para mabuo yung 1 million. Ngayon, gagawa lang sila ng letter of sponsorship. At the same time, kailangan nating mapatunayan ano yung relationship nila sa inyo. Yun ang 1 million. Anong program nyo, sir? Hi guys! Welcome po sa aming channel. Magbibigay po tayo ng reaction sa ating napanood na video. Sa mga nakapanood na po sa amin before, ayun, medyo alam na nila yung background namin. Para sa mga bago, kami po ay nakarating sa Canada din sa pamamagitan ng student pathway. And dumating po kami year 2021, August. And that was fall intake. Kumuha ng 1-year program. Nag-DIY po kami at talagang yung mga panahon na yon ay mahal na ang mga bayad sa agency. And lalo na siguro ngayon na talagang mas mahal. At sa mga dating vlog ko po, yung mga kauna-unahan, na i-share ko na nga rin po na originally talaga hindi naman student pathway ang aming ang plano. Dapat po talaga ay mag-a-apply kami ng direct PR sa Manitoba. Pero talagang siguro hindi kami para sa Manitoba at talagang para sa Alberta kami. So by the way guys, yung twin brother ni husband ay nasa Manitoba. Kaya gusto sana namin doon. And through God's grace ay dito na rin po kami na PR sa Alberta. It was January 6, 2023. And very striking lang din sa akin guys itong napanood nating video patungkol sa proof of funds. So yung mga ibang agency ay tinatawag po ito na show money. At nabanggit nga rin ng agent ang 20,000 Canadian dollars na show money. So basically po kung i-check din natin sa canada.ca ang original source ng information, lahat po ay legit dito. At ito na po mismo ang nasa website ng immigration. So basically po, yes, 20,000 to be exact, 20,635 ang for single applicant, not including tuition. So, ito po ay pinag-uusapan pa lang natin, yung 20,000 ay cost of living. I don't know po sa video kung naputo lang, kung na-mention niya ang sa tuition, which is mahal din. Nung time namin sa amin for a 1-year program, depende rin po sa program by the way, yung sa amin, since ito ay software development program, 8 months in duration po ang program na ito, ay nasa 20,000 plus. Pero nag-deferred kami dahil sa COVID. So, nung 2020, nasa 19,000. Tapos, nung
ano na kami, nag-push na kami sa next year, naging 20,000 na yung tuition. So, nagmahal pa. So, yung pinag-uusapan pa lang po nila dito ay cost of living. Kung babalikan nga natin guys yung video, no, pwedeng magtulong-tulong ang mga kamag-anak and minimension niya ang mga nasa abroad para makapagbigay ng statement of accounts or bank statement para mapakita as show money. Kung iintindihin talaga natin guys, no, ang mababasa natin dito sa canada.ca na website ay kailangan kaya mong masuportahan ang sarili mo at any family members na gustong sumama dito sa Canada. Sad reality ay may mga agency po na ganun yung pag-term nila na show money, na i-show lang. Pero in reality po talaga ay dapat readily available ang budget, ang funds na yon para sa gastusin mo dito sa Canada pagdating. Dahil po pagdating mo, paglapag ng airport, pagsakay mo ng taxi papunta sa iyong destination, mapa-hotel or bahay ng kamag-anak, swerte kung may susundo, no? Pero in reality din na nangyayari na walang sumusundok. So katulad din po sa amin na since malayo nga, nasa ibang province yung aming kamag-anak at COVID season nun, kailangan namin mag-taxi at pumunta sa hotel sa aming destination sa quarantine. So doon pa lang, lumalabas na kagad yung pera mo at grabe ang conversion. Alam naman natin, peso to dollar, talagang talong-talo ang ating peso. Ilan na kagad yung lundag nun sa pesos natin, di ba? So basically, pagdating dito sa Canada, reality, hindi siya magiging show money lang dahil sa gagastos ka sa transportation, paghahanap ng apartment, etc. Swerte kung may matuluyan ka na kamag-anak kahit na 2 weeks, 1 month, which is nangyayari naman din po yun. Swerte, pero kung wala po, agad-agad, gagastos na. And then, pagdating sa bahay naman, kailangan mo mag-down. So, sa amin, sa experience namin, meron kaming 1 month deposit and 1 month advance. So, labas kagad ulit yun sa dala-dala naming funds. And then, may mga kailangan bilhin pa sa bahay. Kailangan mo ng kama, kailangan mo ng mga plato, or meron ng kasamang bed, ganon. Yung doon sa kanilang magiging apartment, maganda po. Pero, ayun po, may mga senaryo na ganon po katulad din sa amin na lahat ay bibilin mo yung nasa bahay. Ang hindi mo nalang bibilin talaga yung mga appliances katulad ng refrigerator, stove, washer and dryer and dishwasher. So, yung iba walang dishwasher daw. So, basically, ang daming gagastusin. First week mo pa lang, ang dami ng gagastusin. Kakain ka pa syempre. So, hindi talaga siya matatawag na show money. So, yun lang po talaga din yung big correction ng mga ibang gumagamit ng term na show money. Dahil po talagang hindi siya iso-show. Pagka humarap kayo sa landlord, sa kukuhanan ninyo ng apartment, hindi nyo iso-show yung yung bank statement mo. Magbabayad ka talaga. So, that's the reality. At ang isang realidad pa ay yung paghahanap ng trabaho. May mga iba na nakakakuha ng trabaho after 1 week or 2 weeks dito sa Canada. Pero meron ding iba na inaabot ng 6 na buwan, 7 months or more, may 1 taon pa. Nagdedepende rin sa anong klaseng trabaho ang kanilang gustong pasukan. Even yung location sometimes, yung city, destination. Maraming factor na pwedeng mag-contribute sa experience mo as a newcomer. And hindi ka makarely na dahil sa meron ka lang hope na makakakuha ka kagad naman ng trabaho. Pwede mo namang kuhanan kagad ang budget sa trabaho mo. Pero heads up guys, meron ding cut-off. Sa case ko po, parang inabot ako ng 1 month dahil sa hindi ako umabot sa unang cut-off. So, parang nangyari talaga, 2 bi-weekly yung na-cover ko. So, may mga ganong senaryo. And sabi nga sa isang comment doon sa video, sabi niya, ito mahirap pag yung agent mo hindi alam ang sitwasyon sa Canada mismo. Kaya madaming luhaan na international student na Pinoy pagdating sa Canada. And then sabi rin ng isa, my God, parang ang bilis lang sabihin pero pag andito na sobrang mahirap. Magugulat ka na lang din talaga kasi minsan yung paggastos mo, ito lang yon pero ayun, ito na lang pala yung matitira, diba? At isa pa, ito, sabi niya, sana po sabihin din nila yung realidad na mahirap ang life ngayon sa Canada. So, idagdag ko lang din lalo na kung kulang ng funds. Pagdating kasi dito talagang maraming adjustment.
At kung iintindihin talaga natin guys, no, ang mababasa natin dito sa canada.ca na website ay kailangan kaya mong masuportahan ang sarili mo at any family members na gustong sumama dito sa Canada. Sad reality ay may mga agency po na ganun yung pag-term nila na show money, na isyo-show lang. Pero in reality po talaga ay dapat readily available ang budget, ang funds na yon para sa gastusin mo dito sa Canada pagdating. Dahil po pagdating mo, paglapag ng airport, pagsakay mo ng taxi papunta sa iyong destination, mapa-hotel or bahay ng kamag-anak, swerte kung may susundo, no? Pero marami po at in reality din na nangyayari na walang sumusundo. So katulad din po sa amin na since malayo nga, nasa ibang province yung aming kamag-anak at COVID season nun, kailangan namin mag-taxi at pumunta sa hotel sa aming destination sa quarantine. So doon pa lang, lumalabas na kagad yung pera mo at grabe ang conversion. Alam naman natin, peso to dollar, talagang talong-talo ang ating peso. Ilan na kagad yung lundag nun sa pesos natin, di ba? So basically, pagdating dito sa Canada, reality, hindi siya magiging show money lang dahil sa gagastos ka sa transportation, paghahanap ng apartment, etc. Swerte kung may matuluyan ka na kamag-anak kahit na 2 weeks, 1 month, which is nangyayari naman din po yun. Pero kung wala po, ayun, gagastos na. And then, pagdating sa bahay naman, kailangan mo mag-down. So, sa amin, sa experience namin ay meron kaming 1 month deposit and 1 month advance. So, labas kagad ulit yun sa dala-dala naming funds. And then, may mga kailangan bilhin pa sa bahay. So yun guys, advice ko lang talaga kung gusto po ninyong maging international student dito sa Canada, planuhin po ninyo. So kailangan handa kayo physically, emotionally, mentally, financially, lahat-lahat talaga. Dahil sa ang realidad po ay hindi talaga na bed of roses dito or quality of life agad-agad. Many times, nasabi ko na sa mga nakaraang video ko na itong settlement period, it will take time. And even yung mga little adjustment and sa trabaho, sa culture, sa lahat-lahat. So, kung napanood po ninyo ang Hello, Love, Goodbye or Hello, Love Again, ayan. Marami talagang nakaka-relate doon. And parang kulang pa ang 2 hours actually. And kinover na nila lahat ng situation, yung mga common law partner, yung mga mag-ina lang na pumunta, work permit, student permit, lahat ay kinover na nila kaya marami talagang nakarelate. And especially sa work na talagang marami yung nakaka-relate, yung pagiging newcomer tapos yung mga dadatnan mong mga trabaho dito. Though may mga kababayan po tayo na pinapalad na napapractice pa rin nila ang kanilang mga profession dahil sa in-demand dito sa Canada. Pero yun, may realidad po na posible talaga na magsimula tayo sa baba. And ayun po, dapat talaga handang-handa and readily available ang funds. May mga iba din na binibenta na ang mga properties, ang mga businesses, mga naipundar sa Pilipinas, even mga naipundar ng kanilang magulang para makapag-aral dito sa Canada. So, sa panahon talaga ngayon, sa dami ng changes, sa mga pabigla-biglang pagbabago ng mga policies ng immigration, ay dapat po maplano natin at maging handa tayo sa finances natin. So marami po talaga tayong paghahandaan, pag-aaralan at pag-iisipan. And actually, hindi lang din yung funds ang ihahanda, maging knowledgeable tayo sa mga immigration updates, sa mga PR pathway. Dapat pa lang habang inaaral din ninyo ang student pathway ay maaral din ninyo, mabigyan ng oras ang mga patungkol sa PR. So ayun guys, thank you for watching this video. Take care. I'll see you again. Bye for now.